Puntirya ngayon na mga kritiko ang kawalan pa rin ng COMELEC ng accreditation pagdating sa gagamiting automated election system sa May 12 midterm elections. Gusto pa nga ni Senadora Risa Hontiveros na magbukas ng pagdinig hinggil dito dahil dapat daw may accreditation na ang poll body 3 buwan bago ang halalan para matiyak ang transparency sa sistema. Si COMELEC Chairman Attorney George Garcia handa raw humarap sa investigasyon. Ayon sa COMELEC Chief, hindi mandatory o obligado ang COMELEC na makapag-secure agad ng accreditation. Kung matatandaan niya na noong May 12, 2022 elections ay May 6 lumabas ang accreditation sa sistema ng halalan, habang lumabas naman noong May 13 ang accreditation para sa May 15, 2019 elections. Sa eleksyon noong taong 2013, tapos na daw ang halalan, saka niya nagkaroon ng source code review. Pinag-aaralan natin yung mismong batas, with all due respect, yan po ay directory. Kasi kung ganun po, yung palang election natin simula po noong 2010, 13, 16, 19, 22, violation po pala lahat yun. Kung talaga pong hard and fast rule yung 3 months before the election, so yung pong lahat pala nangyari. Pero hindi po ba lahat naman ng nangyari election since 2010 ay naging maayos? So ibig sabihin, tayo po ngayon sa kasalukuyan ay nasa pinakamagandang pwesto pa dahil nandito pa rin tayo sa March 4. Kung ikukumpara sa March 6 at saka sa March 13, noong nakaraang 2 eleksyon. Paliwanag pa ni Garcia, hindi pa nakakakuha ng akreditasyon ng COMELEC dahil kasama na ang internet voting sa overseas bilang ikatlong sistema ng halalan. Sa ngayon kasi nakatakda pa lang na isilalim sa Trusted Build Review ang internet voting habang tapos na ang para sa makina at transmission. Hindi ka kasi pwede mag-certify ng isa lang. Kinakailangan yung kabuuan ng system, ng proseso. Bakit po? Kasi ginawa po ng COMELEC, in-unbundle natin ngayon yung magkakaibang activities na yan. For example, yung machine, separate, iba ang nanalo. Yung transmission, separate, iba ang nanalo. At yung mismong OBCS, separate, iba rin ang nanalo. Pero, kinakailangan mag-integrate yung tatlo. They have to work together. At yun ang isa-certify na nagwo-work together, hindi lang yung bawat isa, kung hindi yung tatlo. So, ibig sabihin yung isa, kulang pa lang. Yung OBCS, Overseas Voting System natin. So, yun yung internet voting natin. Pag-alaman naman na ang issuance ng certification ay nasa ilalim ng Technical Evaluation Committee o TEC na isang independent entity. Ang TEC certification ay nagagaling sa isang international certification body.